let us remember ang isang katotohanan para hindi ka humantong sa paghatol. Don't ever compare yourself to others. Wag na wag mong ikukumpara ang sarili mo sa ibang tao because you are created unique. Ikaw po ay merong sariling design. Hindi ka po inilagay sa isang pattern lang tapos ay nag-duplicate lang ng nag-duplicate. Lahat po tayo ay meron pong uniqueness. Iba yung takbo ng isip ko sa isip ninyo, iba yung tibok ng puso ko, bagamat pareho yung ating tibukin ng puso, yung bilang, pero yun pong nararamdaman ay magkaiba. Amen? Maaring yung iyong paningin ay pareho yung ating vision, pero magkaiba tayo ng nakikita. Maaring isang tao yung tinitingnan ay maganda. Ang tinitingnan ng isang tao yung pangit doon sa bagay na maganda. Amen? Kaya ibig sabihin, yung ating pong own uniqueness ang nagpapatunay na hindi po kailanman dapat tayong nagko-compare ng ating sarili kasi unang-una, hindi ka talaga tatama. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ako katulad niyan. Special na meron sa iyo para ikaw ay kanyang mahalin. Gusto kong ipakita sa inyo itong hawak kong pera. Magkano itong hawak kong pera? Magkano to? Ito ba'y luma o bago? Malutong o hindi? So magkano siya? 1,000. Ngayon, subukan ko kaya itong tupiin. Magkano na siya ngayon? Hindi nabawasan? Kahit 5? Kung lukutin ko siya, magkano na siya ngayon? 1,000 pa rin? Wala talagang bawas? Kung isawsaw ko ito sa putik, magkano na siya ngayon? 1,000 pa rin? Yun ang gusto kong ipakita sa inyo, my dear brothers and sisters. Ganyan kakamahal ng Panginoon. Matuwid ka man, baluktot ka man, lukot-lukot man ang buhay mo, nakalublob ka man sa kasalanan, lagi mong tatandaan, hindi nagbabago ang iyong value sa harapan ng ating Panginoon. Mahal na mahal pa rin tayo ng ating Panginoon, anuman ang ating kalagayan. Amen! Kasi napakasarap ni Lord magmahal. Sabi doon, perfect love keeps no record of wrong. Wala siyang nakikitang mali. Wala siyang nakikitang kamalian sa ating mga kapalpakan. The only thing na nakikita niya yung kapahamakan na kung hindi niya tayo mamahalin, mapapahamak tayo, lagat tayo, at wala tayong kailanman pag-asang mapanghahawakan. Amen. Malapit na naman nating ipagdiwang ang kanyang pagsasakripisyo. Bakit yun ang kanyang pinili na kamatayan? Alam niyo kung bakit? Kasi ipinakita niya ang kamatayan na nakadipa ang kanyang kamay sa krus ng Kalbaryo upang ipakita sa ating lahat na ang kanyang mga kamay ay lagi nakabukas sa mga taong magbabalik loob sa kanyang piling. Amen. Palakpakan ng Panginoon. So, ayan, mapagpalang araw po mga pray partners. Ayan po si Brother Samson Patag. Ayan, bagamat siya ay hindi na natin kapiling, pero ang salita po na ibahagi niya sa atin, ayan, na mula sa Diyos ay mananatili magpakailanman. Ayan, dumilim yung ilaw ko. Ayan. Anyway, yun po ay noong March 1, 2021. Playback gawain po ng Amor Solo prayer meeting. At ang kanyang tinunghayan na salita ng Diyos ay ang Matthew 7, 1-6. Ayan na, huwag tayong humusga sapagkat ang panukat na gagamitin sa atin ng Panginoon ay ayon sa panukat na gagamitin din natin sa iba. So ayan po si Brother Sam, ayan. Naka-attend po ako sa amin sa GMA, San Jose. At lagi niya pong dala yung, yung 1,000. Yan, naalala niyo po yun. So, napakagandang halimbawa na kung paano tayo kamahal ng Panginoon. Na kahit anong sitwasyon na may putik ka man o lukot-lukot ang buhay mo, katulad ng sinabi niya na hindi nagbabago yung pag-ibig sa atin ng Diyos. O di ba napakatibay, no? Yung matatandaan natin yung 1,000 na yun na lagi niyang ginagawa example. So,
Ayan, so kahit wala na si Brother Sam, mananatili sa atin ang mga salita ng Diyos na ibinahagi niya sa atin. At muli po, ang buong video po ay nasa comment section. Ayan, panoorin po ninyo ng buo si Brother Samson Patag. At muli, nag-aanyaya ang ating gawain. Tuesday and Saturday, dyan po sa Sukat Paranaque, San Dionisio. At ang ating gawain sa Amor Solo ay Monday, Wednesday, Thursday, and Friday po yan. Ayan, maraming salamat ka prayer partners. Kita-kits tayo.